Yan mga ka-farmer, magtuturok muna ako ng aking inahin. Kakarak lang. Iisa lang yung kanyang inanak. So tuturokan natin yung iron, pampurga at saka ng pampagatas para malakas ang kanyang gatas. So ang ituturo ko po ay 3 ml na iron. Ang gamit ko pong iron ay Jectran. Dito naman po sa pampagatas ay DCM po ang gamit ko. O kaya naman po ay calcium. Ayan. Kapag kayo po bibili ng DCM, wala kayong mabiling DCM, pwede sabihin nyo po ay calcium. Meron pong calcium na nilalok sa pagkain kung ayaw nyo magturo. Powder po iyon. Pero ako po ay madalas po talaga ay turok ang aking binibigay para mabilis yung epekto ng gamot. So ang DCM po ay 20 ml po ang aking ibibigay. Ang gamit ko pong syringe ngayon ay 10 ml. So bali dalawang 10 ml po. Yan. So ito pong bubbles na to itatanggalin natin para hindi masyadong masakit. Dahil ito pong DCM, half day po ito sa kambing pag itinurok. Ayan, half day po yan. Kaya kailangan ay walang bubbles. Me. Me. Uy. Uy ka. Me. 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 Uy. Uy. Ganda. Malahi. Po, malahi po ang lumabas, mga farmer. Yan po. Ang ganda ang kanyang bias. Ano ba itsura niya? Ayan o. Ang ganda ng mukha. Wow! 1 day old na kambing. Dito lang sa nanay mo. Ayan ang nanay niya o. Tagalog na Tagalog. Pero nanganak siya ng poging kambing. Oh. Ang ganda ng uso niya o. Napakalahi. Lalaki po ito mga farmer, yung ininak. 1 day old pero ang laki na. Ang ganda. Jack pa tayo sa lalaki. Puro pambenta. So ngayon po ay magtuturok na ako. Ito na po yung ating mga gamot. 3 klase, pampagatas, pampurga at iron. Sa inahin lang. Ito pong bisiro ay bukas na tuturuan para eksaktong 3 days. Ayan. Ano gusto nyo turukan? Gusto nyo rin turukan? Paano kayo? Naglapitan sila nung narinig nila yung ganda mga farmer. Yun yung itsura nyo. Lahi. Ganda ng muka. 1 day old. Yung isa ay magto 2 months. Ayan. Ang laki. Ang laki ng pagkakambing nito. Grabe. Solo lang siyang anak, mga farmer.
panibagong biyaya na naman. Kahit mag-isa, mahalaga ay maganda. Tsaka maganda yung katawan niya. Malakas. Yan. Nga, padididihin. So, tinuruan ko na siya ng pampagatas. Ayan. DCM. Tsaka yun nga, iron at pinurga ko na rin yung inahin. So, bukas na ito. Para lang mga 3 days na siya. So ito yung inahin mga farmer. Tingnan nyo naman Tagalog. Tagalog na Tagalog. Pero hindi ko akalain nga anak siya ng ganun kaganda. Ang ganda ng inanak niya. Ayos na ayos. Ganda rin yung dede niya. Hindi pa marunong dumede yung anak. Yun, nice. Akala ko mga 3 yung anak ito, 2. Kaya nagulat ako kasi ang laki ng tiyan itong kambing na to. Ayan. Hanggang ngayon naman malaki pa rin eh. Nung nakaraan mga kaparmer ay nagkasakit itong inahin na to, kaya yung lumabas na anak niya ay hindi nabuhay. So hindi tumagal. Pero tingin ko okay na ngayon. Gawa ng nakondisyon naman namin kahit paano to. Kasi nung nabili ko to noon, buntis na to, payat na payat. So nung kalagitnaan ng pagbubuntis niya, nagkasakit. Ayan, pero ngayon ay nakabawi naman tayo ng isa. Ganda ng anak niya, 1 day old pa lang. 2 days pa lang pala to. So bukas yung pa 3 days niya. Pamukha nung back namin. Yung kulay nga lang niya ay hindi mapula. Kulay kopi ko. Ano bang kape yun? Basta kulay 3-in-1 na kape. Ang kulay niya. Hindi siya kagaya nung back namin. Pero maganda din. Ang ganda ng tindigan niya. Ang laki ng bias. So, 2 days old mga partner. Bagong biyaya na naman. Tama yung uwi ko. Balik kakauwi ko lang ngayon. Ayos na ayos. Ayan. Ito nga pala mga farmer yung niya. Pasintabi po sa inyo. Yung kuitan niya. Yan po yung dumi ng kambing pagka baby pa. Ayan po ay gatas. Huwag ko kayong matatakot pagka may kambing kayo. At nakakita kayo ng ganyang itsura ng dumi. Ayan. Wala akong problema yan. Dahil gatas pa yung kanyang dinudumi. So magbibilog-bilog lang yan pagka kumakain na ng damo yung bisiro. Yung ating kambing. Mabilis lalaki itong kambing na to dahil ang ganda ng dede ng inahin niya. Sangkal na sangkal. Tapos naturukan pa natin. So lalong lalakas yung gatas nito. Sana lang ay hindi magkasakit. Bukas naman tuturo ko na to. Meanwhile. So ayan mga kaparmer, kagaya ng aking sinabi pupuntahan ko ang aking bagong biling baka. Ayan. So nandito po ito kay na Kuya Arnel. Dumaan ako kanina, tinanong ko kung saan nakatali. So hindi ko kabisado itong kanyang pastulan. Kung saan. Dito lang pala sa gilid-gilid. Ayan. So medyo payat pa itong baka kaparmer. Wala pang 1 buwan to dito. Mga 2 weeks pa lang mahigit. Mga 3 weeks. 3 weeks pala. Ayan, 3 weeks nung mabili. Kasi ito ay December 7. Ayan. Payat pa siya oh. Pero maganda ang kanya mga buto. So payat na payat pa siya. Pero may potential ang kanyang katawan. May potential naman na lalaki itong bakang ito. Basta maalagaan lang ng tama. Saka ito ay tinuruan ko na rin ng konting vitamins. Pero yung pagpupurga ay hindi pa kasi mahina pa ang katawan niya. Siguro mga 2 months. 2 months pa bago mapurga ito. Baka kasi magkasakit. Baka hindi niya kayanin yung pamurga.
Kaya tiyaga-tiyaga muna. Kondisyon muna natin siya dito sa kanyang pastulan, masanay siya. So kapag ako ay lumalapit, siya ay lumalapit din. Masyado siyang maamo. Parang lahat ng tao ay kilala niya. So ito yung gusto ni Kuya Arnel, kaya ito yung aking binili. Mahirap pag mailap yung alaga, delikado. Lalo na kapag medyo matanda na yung mag-aalaga. Yan. Kanyang itsura. Payat na payat. Ayan, so bali itong bakang ito mga farmer ay tingin ko mga 7 months ito. 6 to 7 months yung edad ng baka na to. Walay na siya at wala na yung kanyang tabang gatas, kaya ganyan ang kanyang katawan. So kung kayo bibili ng baka na maliliit, ay huwag kayong basta-basta magpapabulag sa katawan na maganda. Dahil kalimitan ng mga bagong walay, kaya maganda ang katawan ay tabang gatas. Pero pagka nabili nyo yan at wala na sa inahin, biglang papayat yan. So magtataka kayo, biglang tutulis yung puwet. Alagang-alaga nyo naman pero pumapayat. So yun po ay nagtatanggal ng gatas. Kagaya nitong isang ito. Pero kapag ito ay medyo nasanay na dito, matakaw naman siya matakaw siyang uminom, matakaw siyang kumain. So pag ito ay napurga at nasanay na dito mga farmer, ay gaganda na rin ang katawan nito. Ayan, nakikita nyo naman yung itsura niya. Parang walang mapapaibig. Pero kung kayo ay marunong naman tumingin ng baka, makikita nyo yung potential niya. Na mayroon siyang pag-asang lumaki at kikita syempre. Ayan. Ating bagong bili. So yung ibang baka mga farmer ay nasa malayo. Next time ko na lang puntahan ulit. Hindi ko pa rin alam kung alin doon kasi madami yung biniling baka nung tagapag-alaga namin. May mga alaga ding iba. Ay baka puntahan ko, hindi ko naman alam kung alin doon. Yun nga pala yung tagpo 45 mga farmer. Isang yun. Malaki na yun. Ito ay palalakihin pa. Mga 2 taon pa ito bago magkapirahan. Pero kaya isa't kalahating taon pwede na. Pero kung talagang alaga pa, mga 2 taon o 3 taon, mga ganon. Napakabilis naman ang panahon, lalo na kapag kayo ay maraming ginagawa palagi, may trabaho kayo kagaya ko. Yung pagpapaalaga ng ganitong baka ay mabilis lang. O nga pala mga kaparmer, kapag kayo ay magpapaalaga, payo ko sa inyo, halimbawa kayo ay magpapaalaga ng baka, wag niyong ibibigay ang inyong pera sa inyong tagapag-alaga. Halimbawa humihingi ng feeds, humingi ng feeds, ibigay niyo ang feeds. Wag kayong mag-iiwan ng pera kasi baka mamaya ang bilihin ay pakilo-kilo, ay ang hiningi pala sa inyo ay pang isang sako. So pakilo-kilo, hindi agad na ibili ng maramihan. So yari kayo pag ganun. Pangalawa, kapag kayo magpapabili ng baka, huwag kayo magpapabili ng hindi kayo kasama. Kailangan ay magkasama kayo, dala nyo dapat yung pera. Huwag nyong iiwanan sa inyong mag-aalaga ng baka dahil hindi natin alam, hindi nyo kita yung binili. Baka pala naman mura yung bili, sasabihin sa inyo ay ang presyo noong baka ay mahal. For example ay 58 ang sabi sa inyo, yung pala naman ay 55 lang niya nakuha yung baka. So yari kayo doon, kaparmer. Huwag kayong magtitiwala kahit pa sabihin na kilala nyo yung tao, kahit pa kamag-anak nyo yan. Kapag kasi pera na ang pinag-uusapan ay lumalabas yung tunay na ugali ng inyong kakilala. Kaya mahirap. So malaking pera din kung halimbawa ang mawalan kayo. Isa pa, pag halimbawa humingi sa inyo ng pampurga, pambili ng pampurga, pambili ng vitamins, pambili ng lubid. So kayo ang bumili, dalhin nyo sa kanya. Dalhin nyo yung resibo. Kada transaction, kada bili ng feeds, resibo. Bili ng gamot, resibo. Para patiwa-tiwala. So hindi sabi-sabi lang. Meron kayong pinanghahawakan.
So yun lang ka-farmer, advice ko sa inyo yan. Happy farming, ingat po kayo. God bless po sa ating lahat. Salamat.